Madaling araw ang laban, 2:00 ng umaga. Hindi lahat nanood. Pero para sa mga umasa, para sa mga nagtiwala, ang sakit pareho pa rin. Ang hirap sa ganitong laro, hindi lang to basta talo. Ito yung tipo ng pagkatalo na alam mo nang darating, pero umaasa ka pa rin na may milagro. Umaasa kang baka sakali, ibang resulta. Pero pagbalik ng camera sa scoreboard, realidad ang bumungad. 95-87, Chinese Taipei ang nanalo. Hindi ito basketball breakdown lang. Ito ang kwento ng isang team na nagkukulang hindi dahil sa talent, kundi dahil sa direksyon. And today, Kahadel, we're not just going to talk about why we lost, but why the losses keep happening over and over again. Simula pa lang ng laban, kita mo na agad ang tono. Wala pang 5 minuto, si Brownlee na agad ang may halos lahat ng puntos ng gilas. Wala tayong nakitang ikalawang opsyon. Walang alternate plan, lahat nakasandal sa kanya. Ang tanong, mali ba na buhatin niya tayo? Hindi, natural lang umasa sa star player. Pero sa international basketball, hindi pwedeng isa lang ang gumagawa. Lalo na kung kalaban mo ay may organized guard play, matalinong execution at sistema na gumagana. Yan ang meron ang Chinese Taipei. Habang si Brownlee ay pinapasa ng buong team, ang Taiwan naman gumagalaw bilang isa. At kung ikukumpara mo ang body language ng bawat team, parang gilas ang tentative, parang napipilitang gumawa. Samantalang ang Taiwan, natural, relaxed, matalino. Walang problema sa kakayahan ni Brownlee. Ang problema ay sa dependensya natin sa kanya. Lahat ng play, lahat ng possession, siya. Kaya pag napagod siya, saan tayo pupunta? Nakakatakot isipin na parang Brownlee or bust na lang ang sistema natin. Sa tagal ng programang ito, bakit hanggang ngayon, wala pa ring alternate identity ang Gilas? Mali ang mindset na kapag nandiyan si Brownlee, automatic na ayos ang lahat. Ang tanong, sino ang gagalaw kung wala siya? Sino ang step up? At bakit parang hindi handa ang iba? Basketball isn't just about scoring. It's about controlling the game, like chess. At sa chess, kailangan mo ng queen. Pero mas mahalaga ang utak ng laro. The king and the strategist. Sa basketball, yan ang point guard. Klarong-klaro. Wala tayong king sa chessboard. Walang game controller. Walang tempo setter. Habang si Ray Chen ng Chinese Taipei ay nag-o-orchestra sa court, choosing when to pass, when to shoot, when to slow down, tayo, walang conductor. Sobrang obvious na kulang tayo sa direksyon. Yes, we had Scottie Thompson, a hustler and energy guy, pero hindi siya yung traditional PG na kayang bumuo ng plays under pressure. Si Newsome, versatile. Si Dwight, scorer, pero wala tayong pure playmaker. Wala tayong coach on the floor. At bigyan ko lang kayo ng trivia sa mga nakaraang laban ng Gilas, kahit pa sa SGA, never nanalo si Ray Chen kahit isang beses kina Kiefer, Jason Castro at iba pa. Even Matt Nieto noon ng Ateneo talo din siya. Ngayon lang siya nakapanalo sa Gilas. Masakit mang sabihin, pero si Ray Chen, a player na dati walang panalo sa Gilas, ngayon siya ang naging susi ng pagkatalo natin. 34 points, efficient execution, smart play. Bakit? Dahil hindi lang sa skills, may IQ, may leadership, may pagkakaintindi ng rhythm ng laro, at yan ang wala ang guards natin ngayon. Na-miss natin yung Alapag, Tenorio, Jason Castro era, yung tipong PG na hindi lang scorer, kundi floor general. Ngayon wala tayong ganong point guard sa lineup sa ngayon. At dito papasok ang mas malaking issue. Hindi na lang ito problema sa laro. Problema ito sa team building. Eto na naman tayo, sa bawat game, laging late, pumapasok ang young core natin. Lagi silang pang break glass in case of emergency. Si Kevin Kuyambao, nung pinasok nagbigay kaagad ng impact sa assist at puntos, especially nung pinasok siya sa ika-4 na quarter. 5 quick points agad, gumawa, nagbigay ng pag-asa. Si Tamayo may flashes rin, kaso struggling din dahil sa lack of playing time. No trust at all. Ang tanong, bakit ngayon lang? Bakit kailangan pang maubos si Brownlee bago natin sila subukan? Lahat ng tournament, lagi tayong dumedepende sa veterans. Pero ito ang katotohanan, pabagal na ang laro nila. Hindi sila pang modern basketball. Hindi sila
pang pace and space game. At habang ganito ang sitwasyon, lugi tayo sa execution. Hindi ito hating sa veterans. Marami silang na-contribute, pero kung paulit-ulit silang ginagamit kahit hindi na nakakasabay, paano magka-experience ang mga bata? Kapag hindi mo binigyan ng trust sina KQ, Tamayo at iba pa ngayon, kailan? Kapag wala na si Brownlee? Kapag sira na tuhod nila sa kakaupo? Ang tanong na dapat sagutin ng coaching staff, ready ba kayong matalo habang nagde-develop ng youth? Kasi kung hindi nyo sila bibigyan ng responsibilidad ngayon, babalik at babalik kayo sa cycle ng buhat system. Hindi natin problema ang talento. Nasa atin yan. May shooters, may rebounders, may defenders, may Brownlee, may KQ, may Tamayo. Pero bakit sabog pa rin ang execution? Because no matter how good your parts are, if the blueprint is outdated, the machine won't run smoothly anymore. Usapang sistema tayo, triangle offense. Yan ang ina-apply ngayon ni Coach Tim Cone, a system that worked sa Ginebra at syempre naging legendary sa NBA dahil kina Phil Jackson, MJ, Kobe at Shaq. Pero tanong, gumagana pa ba ito sa international basketball ngayon? Sa modern game, sobrang bilis na ng opensa. Ang mga teams, run and gun, heavy pick and rolls, high spacing, fast reads. Pero ang triangle, deliberate, structured, read and react. Effective kung matagal na magkakasama ang players, kung may natural chemistry, kung may oras para pag-aralan. Pero sa Gilas ngayon, players come and go, limited practice time. No real point guard to direct the flow. Tapos susubukan mong i-install ang isang complex system. Kaya tuloy, imbes na organized basketball, ang lumalabas parang lutang. Walang rhythm, walang urgency, walang flow. Sa totoo lang, parang hindi na ito triangle offense. Parang triangle confusion. Walang makakilos ng natural. Lahat nag-aalangan, lahat nag-aantay. System ang problema. Pero mas malala, misfit ang system sa context ng team. At kung hindi i-a-adjust sa modern basketball at international pace, mauulit lang ang pagkatalo. Mga kahadel, ito ang tanong na ayokong itanong. Pero kailangan, hanggang kailan natin ipaglalaban ang hindi na gumagana? Gilas has become a team stuck in the past. Stuck sa comfort zone ng veterans. Stuck sa mindset na Brownlee lang ang aasahan. Pero sa basketball, hindi pwedeng isa lang ang bida. At sa programang seryoso sa pagbabago, hindi ka natatakot magtiwala. Kung gusto nating makaangat sa Asia Cup, sa Olympic qualifiers, sa kahit anong international stage, kailangan ng shift. Shift in rotation, shift in mindset, shift in how we view young talent. Hindi pwedeng laging safe choice. Hindi pwedeng puro dati. Hanggang 2028 lang ang program under Coach Tim. Kung hindi ngayon sisimulan ng rebuild, kailan pa? Dahil sa pagkatalong to, lumiit na ang tsansa nating makapasok sa quarterfinals. At kung pagbabasehan ang ipinakitang laro ng Iraq, hindi rin tayo sigurado sa panalo doon. At kung tinalo tayo ng Chinese Taipei ng ganyan lang, meaning mas mahihirapan tayong manalo na sa New Zealand. Pero eto ang masakit, hindi natin kayang umasa lang kay Brownlee. Kung hindi natin bibigyan ng chance ang ibang players tulad ni na KQ at Tamayo, wala tayong mapapala. Parang chess to guys. Checkmate na tayo kung si Brownlee lang ang uubra sa buong laban. Hindi sapat, walang long-term plan. Naalala nyo yung last episode natin tungkol sa legitimate point guard? Eto na yon. Lumabas ang problema, si Ray Chen never pa nanalo sa kahit anong Gilas team dati. Pero ngayon, 34 na puntos ang binuhos niya. Siya ang literal na nagpanalo sa Taiwan. Tanong, bakit ngayon lang siya nanalo? Ibig sabihin niyan, mga kahadel, mas na-outsmart niya yung guards natin ngayon. Kahit pa mas matatangkad na yan at mas athletic kuno. Hindi lang ito tungkol sa size. Hindi lang ito tungkol sa taas. Ito ay tungkol sa utak, diskarte, leadership at pagiging tunay na point guard. Nung may legit PG tayo, sina Kiefer, RJ Abarientos, sa strong group, Castro, Jimmy Alapag, L.A. Tenorio, kahit hindi sila kasing laki ng mga guards ngayon, hindi tayo naiiwan sa ganitong laban. Alam nila kung
paano mag-control ng tempo, kung kailan bibilis, kung kailan magpapahinga, at kung paano iangat ang teammates nila. Pero ngayon, parang walang nagmamando, walang direktor ng orkestra. At ang pinakamalaking tanong, hanggang kailan tayo magiging close-minded? Kapag sa international competition, pinipilit mo pa rin ang mga veterano kahit pa bumabagal na ang laro, kahit hindi na sila makasabay sa pace ng modern basketball, matatalo ka talaga. Ang pagiging close-minded sa line-up decisions at ang fear na magtiwala sa bata, yan ang tunay na nagpapabigat sa gilas. Kasi kung hindi natin sila bibigyan ng experience ngayon, kailan natin makikita ang full potential ng mga tulad ni Tamayo, Kiambao at iba pang young core sa labas ng lineup na ito. Kaya nga itong laban na to, exposed game. Hindi lang tayo natalo sa scoreboard, natalo tayo sa diskarte, sa sistema at sa mindset. I didn't really want my previous message from our past videos to come true because I was still hoping we'd win. But sadly, mga kahadal, nothing has changed in the way we play since the second window last February. And the painful truth, an early exit from this Asia Cup isn't looking too far-fetched anymore. Kung gusto pa natin makaangat sa tournament na to, kailangan natin ng pagbabago. Hindi lang sa rotation, kundi sa mindset. Hindi lang dapat Brownlee or bust, dapat Galas with trust. This has been your real talk breakdown, mga kahadal. Kung kulang pa, sasabihin natin. Kung magaling, irerespeto natin. Walang fake news, may perspektibo, hindi ilusyon. Kung trip mong ganitong usapan, like mo na to at mag-subscribe ka na rin para sa mas maraming real talk dito lang sa Scouts Huddle. Peace! Shout out to Barista Melo, Dian Edson Uy Pariscal, Bingorgo, FF Coscola, Charlie Fry, Nala Orts Vlog, Yojo Mendoza, Pesigan Francis Luis D, Sonax, Archie San Victores.